Sa isang sulok ng aming maliit na apartment, naroon kami ni Mia, ang babaeng minamahal ko. Ang kanyang mga mata, tila nag-aalab sa galit, habang ako'y pilit na nagtatanggol sa aking argumento. Hindi ko lubos mawari kung paano kami nauwi sa ganitong sitwasyon. Isang simpleng bagay na ngayon ay tila isang malaking hadlang sa aming relasyon. Paul, hindi mo ba naiintindihan? Para sa'yo, maliit na bagay lang ito. Pero para sa akin, mahalaga ito. Umiiyak niyang sabi, habang pilit niyang pinipigilan ang pag-agos ng kanyang luha. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may bumabara sa aking lalamunan. Alam ko namang tama siya, pero sa isang banda, hindi ko rin maiwan ang aking sariling paniniwala. Mia, hindi ko sinasadyang ipagwalang bahala ito. Pero, hindi ba dapat mas maluwag ang puso natin sa mga ganitong bagay? Nagkaroon ng katahimikan sa pagitan namin. Pareho kaming nakatingin sa sahig, tila naghahanap ng sagot sa mga tanong na bumabagabag sa aming mga puso. Ang dating masayang pag-uusap ay unti-unting napalitan ng malamig na hangin. Sa kabila ng aming pagtatalo, hindi ko maiwasang maalala ang mga panahong puno ng tawanan ng aming mga kwento. Mga gabing magkasamang nagmamasid sa mga tala, mga umagang sabay nagkakape habang pinaplano ang kinabukasan. Ano nga ba ang nangyari sa amin? Paano kami nauwi sa ganitong sitwasyon? Hindi ko maiwasang mag-isip. Sa bawat pagtatalo, tila unti-unting lumalalim ang sugat sa aming relasyon. Isang sugat na hindi namin alam kung paano pagagalingin. Paano nga ba kami makakalabas sa ganitong sitwasyon kung pareho kaming ayaw magpakumbaba? Mia, mahina kong tawag, habang tinitingnan ko siyang mas lalo pang nagtatago sa likod ng kanyang mga luha. Lumapit ako sa kanya, pilit na hinahaplos ang kanyang likod. Alam kong nasaktan kita, pero sana hindi tayo patuloy na magtalo sa mga ganitong bagay. Mahal kita, at ayokong masira ang relasyon natin ng dahil lang dito. Tumingala siya sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng pagdududa. Paul, mahal din kita. Pero minsan, parang hindi mo ako naiintindihan. Hanggang kailan ba tayo ganito? Bumalik sa aking isip ang tanong na iyon. Hanggang kailan nga ba kami ganito? Hanggang kailan kami magtatalo sa mga bagay na dapat sanay napagkakasunduan? Tila nagising ako sa katotohanan. Kailangan kong baguhin ang aking pananaw, ang aking ugali, para sa kanya, para sa amin. Sa kabila ng sakit na nararamdaman ko, hindi ko maiwasang mag-isip ng paraan para maayos ang lahat. Parang may bumulong sa akin, isang munting tinig na nagsasabing, Paul, kumilos ka bago pa lumalim ang sugat. Subalit sa kabila ng aking pag-iisip, isang pangyayari ang hindi ko inaasahan. Habang kami nag-uusap, biglang may kumatok sa pintuan. Isang boses ang sumigaw mula sa labas. Isang boses na kilalang kilala ko. Paul, may kailangan kang malaman. Sa pagdinig ko ng boses na iyon, tila may bumagsak na bomba sa loob ng aking dibdib. Sino ang taong ito? At ano ang kailangan niyang ipaalam sa akin? Nang magising ako kinabukasan, ramdam ko pa rin ang bigat ng kagabi. Parang nakabitin sa pagitan namin ang hindi natapos na usapan. Iniwasan kong bumaba sa kusina kung saan madalas kaming nagkakape tuwing umaga. Sa halip, nagkulong ako sa kwarto at nag-isip-isip. Bakit nga ba kami nagtatalo sa napakaliit na bagay? Tungkol lang naman ito sa pagpili ng pelikula na papanoorin. Pero kagabi, ang simpleng usapan na iyon ay parang naging mitsa ng mas malalim na sugat. Hindi ko mawari kung paano kami napunta sa puntong iyon, kung saan ang bawat salitang binibitawan ay tila may kasamang patalim. Habang nakahiga sa kama, pilit kong inaalala ang mga sinabi ko. May mga salitang lumabas sa bibig ko na hindi ko naman talaga sinasadyang sabihin. Minsan pala, kahit gaano mo kamahal ang isang tao, may lumalabas pa ring galit na hindi mo inaasahan.
Nagdesisyon akong bumangon at bumaba upang mag-almusal. Pagdating ko sa kusina, nakita ko siyang nakaupo sa mesa, tahimik na umiinom ng kape. Nang magtama ang aming mga mata, may kirot akong naramdaman sa puso ko. Ang dating mga ngiti sa umaga ay napalitan ng malamig na tingin. Good morning! Bati ko sa kanya, kahit alam kong hindi ito magiging ordinaryong umaga. Morning? Sagot niya, halos wala sa tono ang boses niya, tulad ng kape niyang matabang. Umupo ako sa kabilang dulo ng mesa. Naramdaman ko ang distansya sa pagitan namin, hindi lang pisikal kundi emosyonal. Malayo ang tingin niya, parang may iniisip na malalim. Alam mo ba, hindi ko talaga sinasadya yung kagabi. Simula ko, pilit na binabasag ang katahimikan. Pero parang hindi niya ako narinig. Nakatingin siya sa tasa ng kape. Tila may sinasabi ang mga mata niya na hindi ko mabasa. Nagpatuloy ako. Ayoko ng ganito. Hindi ko gusto na nag-aaway tayo sa mga bagay na ganito kaliit. Tumingin siya sa akin. At sa wakas, may narinig akong sagot. Hindi lang ito tungkol sa pelikula. Alam mo yan. Natigilan ako. Totoo nga, ang pelikula ay naging simbolo lamang ng mas malalim na problema. Hindi ko maalis sa isip na baka may mga bagay kaming hindi na pag-uusapan. Mga bagay na hindi namin inaamin sa isa't isa. Ano ba kasi talaga ang problema? Tanong ko, puno ng pag-aalinlangan. Baka sakaling malaman ko ang totoong dahilan ng kanyang paglamig. Huminga siya ng malalim at tumitig sa akin. Minsan kasi, pakiramdam ko, hindi mo ako pinakikinggan. Lagi na lang ikaw ang nasusunod. Parang wala na akong boses sa relasyon na to. Ang bawat salita niya ay parang palaso na tumama sa puso ko. Hindi ko inaasahan ang kanyang sinabi. Akala ko, okay lang kami. Pero, sa likod pala ng mga ngiti at halakak, may himutok na siyang nararamdaman. Sorry, bulong ko, puno ng pagsisisi. Hindi ko alam, hindi ko sinasadya. Napabuntong hininga siya at muling uminom ng kape. Alam kong hindi mo sinasadya. Pero minsan, nakakalimutan mo na hindi lang ikaw ang may gusto. Nagpatuloy ang usapan namin sa ganitong tono, puno ng pag-amin at pag-unawa. Unti-unti kong naintindihan na kailangan niyang maramdaman na may boses siya sa relasyon namin. Na ang mga desisyon ay hindi lamang tungkol sa akin kundi sa aming dalawa. Nang tumayo siya upang magligpit, nagpasalamat ako sa kanya. Salamat sa pag-intindi, sa pagbigay ng chance na pag-usapan ito. Ngumiti siya ng bahagya, isang ngiti na puno ng pag-asa. Basta sana, huwag na tayong umabot sa ganito ulit. Nagpangako ako na magiging mas bukas na kami sa isa't isa. Tila na ibalik ang init sa aming koneksyon. Subalit sa kabila nito, may naglalaro pa rin sa isip ko. Bakit nga ba palaging may lumalabas na ganitong problema? May kulang ba sa relasyon namin na hindi ko pa rin nakikita? Habang nag-aayos ako ng mesa, napansin kong may natitirang papel sa ibabaw nito. Isang tiket ng pelikula na hindi ko pa nakikita. Kumuha siya ng tiket para sa isang palabas na hindi ko gusto, pero hindi ko na ito naisip kagabi. Nang hawakan ko ang tiket, doon ko naramdaman ang bigat ng aming pinagdaanan. Maliit na bagay, pero simbolo ng mas malalim na sugat. At habang nakatitig ako sa tiket, bigla kong naisip ang posibilidad. Ano nga ba ang hindi ko pa alam tungkol sa kanya? Mahal kita, sabi ko sa kanya. Habang naglalakad siya papalayo. Ngumiti siya sa akin, pero ramdam ko ang lungkot sa kanyang mga mata. Sa puntong iyon, may narinig akong tunog mula sa telepono ko. Isang mensahe mula sa isang taong hindi ko inaasahan. Ang pangalan na lumitaw sa screen ay hindi ko inaasahan. Isang dating kaibigan na matagal ko nang hindi nakakausap. Nagulat ako, at sa loob ng isang iglap, ang mundo ko ay tila umikot. Ano ba ang gusto niyang sabihin? At bakit ngayon pa, sa gitna ng lahat ng ito? Hindi ko maipaliwanag kung paano nagsimula ang lahat, kung paano ang isang simpleng hindi pagkakaintindihan ay lumalim,
at nagkaroon ng puwang sa pagitan namin ni Clara. Mula sa isang maliit na bagay, tila nagkaroon ng sariling buhay ang mga salitang binitiwan namin at lumalabas ang mga ito sa mga hindi inaasahang pagkakataon. Nagsimula ito nang mapansin ko ang tila pagkawalang gana ni Clara sa aming mga plano. Sa tuwing inaaya ko siyang lumabas o magplano para sa kinabukasan, lagi siyang may dahilan para umatras. Hindi ko alam kung trabaho ba ang dahilan o may iba pang nangyayari sa kanya. Sa tuwing tinatanong ko siya, isang malamig na okay lang ako ang kanyang sagot, hindi ako makatiis. Isang gabi, habang nag-uusap kami sa kaniyang apartment, naglakas loob akong itanong sa kanya, Clara, may problema ba talaga? Pakiramdam ko may hindi ka sinasabi. Tumigil siya sa pag-aayos ng kanyang mga papeles sa mesa at tumingin sa akin. Wala, Marco. Pagod lang ako sa trabaho. Alam kong may iba pa, pero sinubukan kong magtimpi. Kung may kailangan kang kausap, nandito lang ako. Ngunit sa halip na magpasalamat, nagkaroon ng bahagyang iritasyon sa kanyang mukha. Marco, hindi lahat ng bagay kailangan pag-usapan. Nasaktan ako, pero pinili kong manahimik. Sa loob-loob ko, nagtataka ako kung ano ang mali sa sinabi ko. Lumipas ang mga araw at ang mga simpleng bagay ay nagiging komplikado. Minsan, isang maliit na komento ko tungkol sa pagkain na hindi niya nagustuhan ang naging dahilan ng isang mahabang argumento. Bakit ba kailangan mong ipilit ang gusto mo? Hindi mo ba naiintindihan na may mga bagay akong hindi gusto? Inis na tanong ni Clara. Clara, hindi naman kita pinipilit. Nagmungkahi lang ako, depensa ko. Pero hindi siya nakinig. Lahat ng bagay ay nauuwi sa pagtatalo kahit pa sa mga walang kwentang bagay. Tuluyan na akong naguguluhan. Hanggang sa isang araw, nagkaroon ng pagkakataon na hindi inaasahan. Habang naglalakad kami sa parke, nakaramdam ako ng bigat sa aking dibdib. Hindi ko na kaya ang tensyon sa pagitan namin. Clara, kailangan na natin itong pag-usapan. Hindi na maganda ang nangyayari sa atin. Tumigil siya sa paglalakad at humarap sa akin. Ano bang gusto mong pag-usapan, Marco? Na lahat ng bagay na ginagawa mo ay hindi ko gusto? Na kahit ang simpleng usapan ay nagiging argumento? Clara, hindi ko alam kung saan nag-uugat ang lahat ng ito. Pero alam kong hindi ito tama. Mahal kita, pero kailangan nating malaman kung paano ito maaayos. Sa halip na sumagot, tumingin siya sa malayo, tila may iniisip na malalim. Marco, mahal kita. Pero minsan naiisip ko kung tama pa ba ang ginagawa natin. Bigla akong kinabahan, hindi ko inaasahan ang mga salitang iyon mula sa kanya. Ano-ano ang ibig mong sabihin? Sa kanyang mga mata, nakita ko ang pag-aalinlangan. Minsan pakiramdam ko, masyado tayong nagmamadali, na kahit ang maliliit na bagay ay pinapalaki natin. Baka kailangan nating magpahinga muna. Hindi ko alam ang isasagot. Parang biglang nanikip ang mundo ko. Gusto mo bang mag-break? Hindi siya sumagot agad. Sa halip, tumingin siya sa akin na parang may gustong ipahiwatig na hindi ko maintindihan. Marco, hindi ko alam, pero kailangan ko ng oras. At doon ko naramdaman ang tunay na sakit. Ang sakit ng hindi pagkakaintindihan, ng mga salitang hindi masabi, ng mga damdaming hindi maipahayag. Clara, kung ito ang gusto mo, igagalang ko. Pero sana, alam mo na mahal kita. Isang paaalam na yakap ang ibinigay niya sa akin bago siya umalis. Habang unti-unting lumalayo ang kanyang silweta, pakiramdam ko ay nawawala ang kalahati ng aking pagkatao. Habang naglalakad ako pauwi, iniisip ko kung saan ako nagkulang, kung paano ko siya mapapanatili. Ngunit sa likod ng aking isipan, may bumabagabag sa akin. Isang bagay na tila hindi ko pa lubos na nauunawaan. Sa mga sumunod na araw, sinubukan kong magpakabisi. Pilit na inaalis si Clara sa aking isipan. Ngunit, kahit anong gawin ko, hindi ko siya maalis.
Sa bawat sulok ng aking apartment, naroon ang kanyang alaala, ang mga tawanan, ang mga usapan, at ang mga pagtatalo. Isang gabi, habang nag-iisa ako sa aking silid, nakatanggap ako ng mensahe mula sa kanya. Marco, kailangan natin pag-usapan ng isang bagay. Pwede ba tayong magkita bukas? Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o matatakot. Ano na naman kaya ang gusto niyang sabihin? Ngunit isang bagay ang sigurado, hindi ko kayang maghintay. Kailangan kong malaman ng lahat. Sa susunod na araw, habang papunta ako sa lugar kung saan kami magkikita, pakiramdam ko ay may malaking bagay na magbabago. Hindi ko alam kung para sa ikabubuti o ikasasama. Ngunit sa kabila ng lahat, alam kong handa akong marinig ang anumang sasabihin niya. Pagdating ko sa lugar, nakita ko siya. Hindi ko alam kung bakit tila iba ang kanyang aura. At sa kanyang mga mata, may isang bagay na tila sinasabi. Marco, panimula niya. May isang bagay akong hindi nasabi sa'yo. At kailangan mong malaman ito. At doon, habang siya ay nagsisimula, naramdaman ko ang pagyanig ng mundo ko. Ang twist na hindi ko inaasahan. Ang katotohanan na magbabago ng lahat. Ako si Marco, at sa bawat segundo ng aming pagsasama ni Lila, tila ang mundo'y umiikot sa kalituhan, pag-ibig, at hindi pagkakaintindihan. Isang maliit na bagay lamang ang pinagmula ng lahat. Isang hindi maipaliwanag na pagkakamali na unti-unting lumalim, na para bang isang sugat na hindi maghilom-hilom. Nagsimula ang araw sa tila normal na takbo. Nasa kusina si Lila, nagluluto ng agahan, habang ako naman ay nagmamasid sa kanya. Ngunit mula sa simpleng sitwasyong iyon, may bumangon na tanong. Bakit parang iba ang lasa ng kape ngayon? Napataas ang kilay ni Lila sa sinabi ko. Ano ibig mong sabihin, Marco? Pareho lang naman ang pagkakagawa ko. Hindi ko alam kung bakit ko pa sinundan ang komentong iyon. Parang, mas matabang kaysa dati. Baka naman nagkamali ka ng sukat ng kape. Doon nagsimula ang munting alitan. Isang simpleng bagay na hindi dapat pagtalunan. Ngunit sa mga susunod na oras, lumalaki ang usapan. Lumalalim ang mga salitang binitawan. Ang tono ng boses ni Lilay tila nagbabago. Nagiging mas matalas. Ang kanyang mga matay nasasalamin ang sama ng loob. Palagi na lang, Marco. Palagi na lang may mali sa ginagawa ko. Sinubukan kong humingi ng tawad, ngunit sa bawat pagsubok na ayusin ang sitwasyon, para bang mas lalo lamang itong lumalala. Hindi ko naman sinasadyang maging masama ang dating ng sinabi ko. Pagod lang siguro ako sa trabaho. Ngunit tila, hindi sapat ang mga paliwanag na iyon para kay Lila. Hindi ito tungkol sa kape, Marco. Para bang sa bawat galaw ko, lagi kang may napupuna. Ang kanyang mga salita ay tila patalim na tumatagos sa aking puso. Alam ko sa sarili kong may mga pagkakataong nagiging mapagmataas ako. Ngunit sa mga sandaling ito, hindi ko mawari kung papaano ko pa siya maaabot. Nakikita kong nalulungkot siya, pero hindi ko alam kung paano ko siya mapapasaya. Alam mo bang minsan pakiramdam ko, hindi mo na ako pinapahalagahan? Tanong niya, habang ang mga matay puno ng luha. Hindi ko alam kung paano ko sasagutin iyon. Paano mo ba ipapakita ang halaga ng isang tao kung sa bawat pagkakamali mo ay nagkukulang ka sa kanya? Mahal kita, Lila. Alam mo yan. Ngunit kahit ang mga salitang iyon ay tila nawalan ng bisa. Mahal mo ako, pero bakit parang hindi mo ako naiintindihan? Nasaktan ako sa sinabi niyang iyon. Sa kabila ng lahat ng pagsisikap ko, tila may bahagi pa rin ng aming relasyon ang hindi ko matumbok. Parang may pader na pumipigil sa amin para ganap na magkaintindihan. Nagdesisyon akong lumabas muna ng bahay upang makapag-isip. Sa bawat hakbang ko sa kalye, naririnig ko pa rin ang boses ni Laila sa isipan ko. Ang kanyang mga tanong, ang kanyang mga hinanakit, lahat ng iyon ay bumabalik-balik. Nagpaparamdam kung gaano kalalim ang sugat na hindi ko matukoy kung paano pa maghihilom. Nakarating ako sa parke at naupo sa isang bangko.
Doon ko sinimulan ang pagsusuri sa sarili ko. Ano ba talaga ang mali sa akin? Sa aming relasyon? Sa bawat pag-iisip ko, napagtanto kung baka nga may mga bagay akong hindi na ipapakita kay Lila. Baka nga may mga pagkakataong nagiging sobrang sensitibo ako sa mga maliliit na bagay. Nagdesisyon akong bumalik sa bahay at ayusin ang lahat. Ngunit sa pagdating ko, tila may kakaibang katahimikan. Ang mga ilaw ay patay, ang pinto'y nakalak. Kumatok ako ng ilang ulit, ngunit walang sumasagot. Doon ko napagtanto na may iniwang sulat si Lila sa ilalim ng pinto. Sa pagkuha ko nito, nakita ko ang mga letrang pilit kong binabasa sa ilalim ng mahina't malabo na ilaw ng kalye. Marco, kailangan kong mapag-isa? Mahal kita, pero hindi ko alam kung hanggang kailan ko pa kayang tiisin ang sugat na dulot ng mga alitan natin. Napagod na ako. Hindi ko alam kung paano pa tayo makakabangon mula sa mga ito. Kailangan ko munang mag-isip. Sana maintindihan mo. Para akong nabagsakan ng langit sa mga salitang iyon. Hindi ko alam kung saan siya nagpunta. At ang masakit, hindi ko alam kung babalik pa siya. Ang takot at pangungulilay nagdudulot ng matinding sakit. Paano ko haharapin ang mga susunod na araw kung wala si Lila? Ngunit sa kabila ng lahat, isang pag-asa ang bumukal sa puso ko. Baka nga ito ang pagkakataon para sa amin, isang pagsubok na kailangan naming pagdaanan upang mas maunawaan ang isa't isa. Ngunit, paano kung hindi na siya bumalik? Paano kung ito na ang simula ng pagwawakas ng aming kwento? At sa katahimikan ng gabi, naiwan akong nag-iisip. Ang sugat na dulot ng munting bagay ay nagdulot ng matinding sakit. Isang sugat na kailangan kong gamutin, hindi lamang para sa kanya, kundi para sa aming dalawa. Sa malamlam na ilaw ng aming maliit na apartment, nakaupo ako sa gilid ng kama habang sinusubukang paamuhin ang sarili kong damdamin. Hindi ko alam kung paano nagsimula ang lahat ng ito. Isang simpleng pag-aaway tungkol sa kung sino ang dapat maglinis ng kusina. Sa bawat salitang binitiwan namin, tila nagiging mas malalim ang sugat na hindi ko na alam kung paano pa maghihilom. Nasa kabilang dulo ng silid si Clara, ang babaeng pinakamamahal ko. Nakatalikod siya, tinatanaw ang bintana na para bang umaasa siyang makakita ng sagot sa kanyang mga tanong mula sa labas. Ang katahimikan sa pagitan namin ay parang kalungkutan na kumakapit sa bawat sulok ng silid. Nais kong bumangon at yakapin siya. Pero parang may pader na nakaharang sa pagitan naming dalawa. Clara, simula ko, ang tinig ko'y puno ng pagsisisi. Hindi ko ginusto ito. Hindi ko ginustong umabot tayo sa ganito. Ngunit hindi siya umimik. Naramdaman ko ang pagbigat ng hangin sa paligid namin. At ang bawat segundo ay tila isang taon ng pagdurusa. Nagsimula akong maglakad palapit sa kanya. Nagbabaka sakaling ang presensya ko'y makapagbawas ng hinanakit na nararamdaman niya. Sa wakas, lumingon siya sa akin. Ang mga matay puno ng luha. Bakit, Leo? Bakit palaging ganito? Hindi ko alam kung ano ang isasagot. Ang simpleng tanong niya ay tila isang dagok sa puso ko. Sa bawat pag-aaway namin, sa bawat sigaw, sa bawat pag-iyak, parang unti-unti kaming nawawala sa isa't isa. At ang mas masakit ay hindi ko na alam kung paano kami babalik sa dati. Alam mo, Clara, sabi ko, pilit kong hinuhuli ang kanyang mga mata. Mahal kita. Mahal na mahal kita. Pero bakit parang hindi na natin maramdaman iyon sa isa't isa? Huminga siya ng malalim. At parang sa isang iglap, bumalik ang mga alaala ng aming masasayang araw. Ang mga tawanan, ang mga yakapan, ang mga pangakong binitiwan namin sa isa't isa. Pero, sa likod ng mga alaala, naroon ang katotohanan ng aming kasalukuyang sitwasyon. Mga sugat na hindi namin alam kung paano pagagalingin. Minsan, iniisip ko, patuloy niya, kung saan tayo nagkamali, kung saan tayo nagkulang. Ang boses niya ay puno ng lungkot.
At alam kong sa likod ng kanyang mga salita ay ang takot na baka hindi na kami makabangon. Kailangan natin itong pag-usapan, sabi ko. Puno ng determinasyon. Hindi pwedeng palaging ganito. Hindi pwedeng palaging may lamat na hindi natin inaayos. Tumango siya, pero hindi ko alam kung iyon ba'y tanda ng pagsang-ayon o ng kawalang pag-asa. Sa isang sandali, naramdaman ko ang kanyang kamay sa aking bisig, at ang simpleng kilos na iyon ay parang init na bumabalot sa akin. Nais kong bumalik ang aming dating samahan, ang dating pagmamahalan na tila bumabaon sa limot. Kaya pa natin ito, Clara, bulong ko. Kaya pa nating ayusin ito, basta't magtulungan tayo. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, naroon ang pag-aalinlangan. At naroon din ang isang tanong na hindi ko inaasahan. Isang tanong na bumalot sa akin ng matinding takot. Leo, sabi niya, paano kung hindi na natin kayang ayusin? Sa simpleng tanong niya, ang buong mundo ko'y tila nagdilim. Paano kung tama siya? Paano kung hindi na namin kayang ayusin ang lamat na ito? Ang sakit sa dibdib ko'y tila hindi na makakayanang pigilan. Napatitig ako sa kanya, naghahanap ng sagot. Pero sa kabila ng lahat, wala akong ibang nais kundi ang ipaglaban ang aming relasyon. Nais kong bumalik ang lahat sa dati, ang pagmamahalan na walang kapantay. Pero paano kung wala ng pag-asa? Sa isang sandali, ang kanyang telepono'y biglang nag-ring. Mama, napatingin kami pareho, nagugulumihanan sa kung sino ang tumatawag sa kanya sa kalagitnaan ng aming pag-uusap. Kinuha niya ito at nang tingnan niya ang screen, bigla siyang napatigil. Leo, pulong niya. Ang tinig niya'y puno ng takot. Hindi ko inaasahan ito. Hindi ko alam kung ano ang nakita niya. Pero ang pag-aalala sa kanyang mukha ay tila isang babala. Paano kung ang tawag na iyon ang magbibigay sagot sa aming tanong? Paano kung ito ang simula ng isang bagay na hindi namin inaasahan? Habang palapit na siya sa telepono, ang damdamin ko'y puno ng kaba. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari. Pero sa likod ng lahat ng aming problema, sa likod ng lahat ng aming pag-aaway, alam kong ito na ang pinakamahalagang bahagi ng aming kwento. Sa isang iglap, ang lahat ay nagbago. At sa likod ng tawag na iyon, naroon ang isang twist na hindi ko inaasahan. Isang bagay na magbabago sa aming buhay magpakailanman. Nagising ako sa liwanag ng araw na pumapasok sa maliit na bintana ng kwarto naming magkasintahan. Mahimbing ang tulog ni Mia sa tabi ko, ang kanyang mukha ay tila payapa sa kabila ng mga kagabi naming pagtatalo. Tumingin ako sa kisame, iniisip ang mga salitang binitiwan namin sa isa't isa. Napapaisip ako kung paano nga ba lumalim ang sugat na dulot ng mga bagay na tila napakaliit at hindi karapat-dapat pag-awayan. Lumalalim ang gabi-kagabi at sa gitna ng katahimikan ng aming kwarto, nagsimula na naman ang aming pagtatalo. Tungkol lang ito sa hindi pagsasara ng ilaw sa banyo, isang bagay na paulit-ulit na naming napag-uusapan. Ngunit sa bawat ulit, tila nagdadala ito ng mas mabigat na himutok sa aming dalawa. Naalala ko ang tono ng kanyang boses. May halong iritasyon na hindi ko matanggal sa isipan ko. Paulit-ulit na lang, Adrian, sabi ni Mia, habang hinahawakan ang kanyang noo na parang pinipigilan ang sakit ng ulo. Hindi mo ba naiisip kung gaano ito kasayang sa kuryente? Naramdaman ko ang init sa aking dibdib, isang damdamin na hindi ko pinili, ngunit tila natural na lumalabas. Mia, isang beses lang ito, hindi ko sinasadyang kalimutan. Bakit ba ang hirap mong intindihin? Tila hindi kami nagtatalo dahil sa ilaw, kundi dahil sa mga hindi nasasabing bagay. Sa ilalim ng aming mga galit na salita, naroon ang mga pangarap na hindi natutupad, mga inaasahan na hindi nakakamit, at mga pangakong tila nawawala na sa hangin. Sa araw na ito, habang nakahiga ako sa tabi ni Mia, iniisip ko kung ano nga ba ang nangyari sa amin.
Alam kong may mga bagay na hindi ko pa nasasabi sa kanya. Ngunit paano ko ba sisimulan ang mga pag-uusap na iyon? Paano ko ba haharapin ang takot na baka sa huli ay maghiwalay kami dahil sa mga bagay na hindi namin kayang ayusin? Habang nagmamasid sa kanya, napansin ko ang maliit na peklat sa kanyang pisngi, isang alaala ng kanyang kabataan. Hindi ko maiwasang mapangiti. Naalala ko kung paano niya ikinuwento iyon sa akin noon. Isang aksidente sa paglalaro na nag-iwan ng bakas sa kanyang balat. Sa kabila ng mga sugat na dala ng aming mga pagtatalo, ang pagmamahal ko kay Mia ay nananatiling buo at matatag. Nagising siya at tumingin sa akin ng may bahagyang ngiti. "Magandang umaga," sabi niya. Ang kanyang boses ay malambing at puno ng init. Tila naglaho ang mga galit na naramdaman namin kagabi. Ngunit alam kong hindi ito ganap na nawala. Ito ay tulad ng alon sa dagat. Palaging bumabalik kahit na akala mo'y humupa na. "Magandang umaga," tugon ko, habang hinahaplos ang kanyang buhok. "Pasensya na kagabi." Ngumiti siya ng bahagya, ngunit kita ko ang lungkot sa kanyang mga mata. "Adrian, hindi ko alam kung bakit hindi natin kayang pag-usapan ito ng maayos." "Natatakot ako," bigla kong nasabi. Hindi ko rin alam kung bakit. Natatakot akong baka hindi natin kayang ayusin ang mga ito. Tahimik siyang tumingin sa akin. Tila iniisip ang mga salitang binitiwan ko. "Alam mo ba, Adrian, minsan iniisip ko kung ano nga ba ang mangyayari kung hindi natin ito kayang ayusin." Ang mga salitang iyon ay parang dagok sa akin. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang takot na iyon. Ngunit alam ko na kailangan naming harapin ito. Kailangan naming pag-usapan ang mga sugat na lumalalim sa pagitan namin. "Siguro kailangan nating bumalik sa simula," sabi ko, "sa mga dahilan kung bakit natin pinili ang isa't isa." Tumango siya, at sa sandaling iyon, naramdaman ko ang pag-asa. Ngunit sa ilalim ng pag-asang iyon, naroon ang takot na baka hindi namin kayang bumalik sa simula. Baka ang sugat na dulot ng mga maliit na bagay ay hindi na kayang gamutin. Nagdesisyon kaming lumabas at maglakad-lakad, sa pag-asang makahanap ng sagot sa aming mga tanong. Habang naglalakad kami sa gilid ng dagat, naramdaman ko ang init ng sikat ng araw. Tila ito ang unang hakbang sa pag-aayos ng aming mga sugat. Ngunit sa gitna ng pag-uusap namin, biglang nagring ang kanyang telepono. Kita ko ang pagbabago sa kanyang mukha, ang kaba na hindi ko maintindihan. "Sino yan?" tanong ko. Sinusubukang maging kalmado. "Teka lang, Adrian," sabi niya, habang sumisingit sa isang tahimik na sulok upang sagutin ang tawag. Hindi ko alam kung bakit, pero naramdaman ko ang kaba sa aking dibdib. Tila may bagay na hindi ko pa alam, isang bagay na maaaring makapagbago sa lahat. Nagtagal siya, at sa bawat segundo ay lumalalim ang aking takot. Nang bumalik siya, kita ko ang luha sa kanyang mga mata. "Mia, anong nangyari?" tanong ko, kinakabahan. "Adrian," sabi niya, ang kanyang boses ay tila nagbabanta sa isang hindi inaasahang pangyayari. "May kailangan kang malaman." At doon, sa gitna ng tahimik na dalampasigan, naramdaman ko ang pagbaba ng lahat ng aming mundo. Isang twist na hindi ko inaasahan. Sa kabila ng pagod na dulot ng maghapong trabaho, naisip kong kailangan ko ng kausapin si Mia. Ang damdamin ko'y parang bulkan na naghihintay sumabog, at sa bawat araw na lumilipas, tila lalo lamang tumitindi ang init ng lava sa dibdib ko. Naglalakad ako sa makipot na kalsadang pinalilibutan ng mga lumang bahay. Tila pinapaalalahanan na ang mga bagay na may edad ay may mas malalim na kwento. Ngunit ang kwento namin ni Mia, sa kabila ng mga taon, ay tila pilit na sinusulat ng hindi maganda. Pagdating ko sa bahay, naroon siya, nakaupo sa sofa habang nagbabasa. Ang mga mata niya'y tila nakasubsob sa mga pahina ng librong kanina pa niyang binabasa. Ngunit alam kong
hindi siya ganap na nakatuon doon. Alam kong nararamdaman niya rin ang distansyang unti-unting lumalawak sa pagitan namin. Mia, tawag ko sa kanya na nagpaangat sa kanya ng tingin. Ang mga mata niya'y puno ng pagod, ngunit may bakas ng pag-asa. Pwede ba tayong mag-usap? Tumango siya, iniwan ang libro sa tabi, at umupo ng tuwid, handa sa kung anuman ang mangyayari. Naupo ako sa tabi niya, nararamdaman ang tensyon sa hangin, ngunit determinado akong ipahayag ang nararamdaman ko. Alam kong nagsimula ito sa isang maliit na bagay. Simula ko, sinisikap na hindi magpaapekto sa pag-aalinlangan. Yung hindi pagkakaintindihan natin tungkol sa mga simpleng bagay. Yung kung paano mo iniayos ang mga gamit sa kusina o kung paano ko pinaplano ang mga lakad natin. Maliit na bagay na sa tingin ko'y hindi dapat maging sanhi ng hidwaan. Tumingin siya sa akin at sa mga mata niya'y naroon ang pag-uunawa na minsang namayani. Ngunit hindi ko rin maiwasang makita ang sugat na lumalim dulot ng mga hindi pagkakaintindihan. Alam kong pareho tayong may pagkukulang, sagot niya. Mabagal ngunit matatag. Minsan, nararamdaman kong hindi mo na ako naiintindihan, na hindi mo na ako naririnig. Napalunok ako sapagkat alam kong tama siya. Sa bawat pagtatalo, mas pinili ko ang manalo kaysa intindihin ang kanyang panig. Ang pride ko'y naging hadlang sa pag-unawa, sa pagdinig. Mia, gusto kong ayusin ito. Sabi ko, may bahid ng pagsisisi sa boses ko. Ayoko nang palalimin pa ang sugat na ito. Gusto kong bumalik tayo sa dati, sa kung paano tayo nagsimula. Ngunit bago pa man siya makasagot, biglang tumunog ang kanyang telepono. Napatingin siya sa screen at sa ekspresyon ng mukha niya ay tila may mas malalim na pag-aalala. Tumayo siya at saglit na lumayo upang sagutin ang tawag. Habang nakaupo ako, hindi ko maiwasang isipin kung ano ang magiging sagot niya. Gusto ko siyang makausap ng walang sagabal. Ngunit tila may iba pang bagay na pumipigil sa amin. Ang tawag na iyon ay tila isang pahiwatig na may mas malalim pang problema. Pagbalik niya, may kakaibang lungkot sa mga mata niya. Naupo siya muli, ngunit parang may bigat ang bawat galaw. Kailangan kong umalis, sabi niya. Boses niya ay puno ng pag-aalala. Ano ing nangyari? Tanong ko. Nag-aalala rin. Si Mama. Nasa ospital siya. Sagot niya, pilit na pinipigilan ang pagpatak ng luha. Kailangan ko siyang puntahan. Napalunok ako, naisip kong hindi ito ang tamang oras para sa mga personal na alalahanin. Tumayo ako, hinawakan ang kamay niya at nagbigay ng suporta. Sasama ako sa'yo. Tumango siya at sa kanyang mga matay naroon ang pasasalamat. Sa kabila ng aming hidwaan, naroon pa rin ang pagmamahal, handang umalalay sa kanya sa oras ng pangangailangan. Habang naglalakad kami palabas ng pintuan, nararamdaman ko ang bigat ng sitwasyon. Hindi ito ang oras para sa mga personal na isyu, ngunit alam kong ang pinagsamahan namin ay mas malalim pa sa anumang hidwaan. Sa kabila ng aming mga pagkukulang, naroon pa rin ang pag-unawa at pagmamahal. Ngunit sa kabila ng pagnanais na ayusin ang lahat, isang tanong ang bumabagabag sa akin. Kung ang mga sugat na ito'y dulot ng maliit na bagay, ano pa kaya ang idudulot ng mas malalim na problema? Nais kong maniwala na kaya namin ito, ngunit ang paghamon na ito'y tila mas mahirap kaysa sa inaakala ko. Habang papalapit kami sa kotse, isang kakaibang damdamin ang bumalot sa akin. Sa bawat hakbang, tila may bagong realidad na naghihintay sa amin. Isang realidad na puno ng uncertainties. Ngunit sa kabila ng lahat, alam kong handa akong harapin ito kasama si Mia, kahit ano pa ang mangyari. Hindi ko akalaing ang isang maliit na bagay ay magdadala ng ganitong uri ng sakit sa aming dalawa. Nagsimula ang lahat sa tila walang kwentang pagtatalo tungkol sa kung saan kami kakain sa Sabado. Ayon kay Mia, gusto niyang subukan ang bagong kainan sa kanto
at ako ay nagmungkahi ng paborito naming restaurant. Sa una, tila normal lamang ang aming usapan. Ngunit sa likod ng bawat salita ay nararamdaman ko ang pag-iinit ng kanyang tono. Bakit ba palagi na lang paborito mo? Tanong ni Mia, may konting sarkasmo sa boses. Hindi mo ba naiisip na baka gusto kong sumubok ng bago? Napabuntong hininga ako, pilit na pinapakalma ang sarili. Mia, hindi sa ayaw ko. Gusto ko lang ng sigurado. Alam mo namang hindi ganoon kaganda ang karanasan natin sa mga bagong lugar, di ba? Ngunit sa kabila ng aking paliwanag, tila may ibang bagay sa likod ng kanyang mga mata. Isang damdaming hindi ko mawari, ngunit alam kong hindi ko dapat ipagsawalang bahala. Nagpatuloy ang diskusyon, mula sa pagkain hanggang sa mga plano namin para sa darating na bakasyon. Parang walang katapusan ang aming pagtatalo, bawat isa sa amin ay tila may gustong patunayan. Sa gitna ng aming pag-uusap, biglang nagsalita si Mia ng isang bagay na hindi ko inaasahan. Alam mo bang minsan, pakiramdam ko, hindi mo ako pinapakinggan ng maayos. Parang palagi na lang ikaw ang nasusunod. Napatingin ako sa kanya, naguguluhan sa kanyang mga sinabi. Ano ang ibig mong sabihin? Pinapakinggan kita, Mia. Hindi ba't palagi tayong nag-uusap tungkol sa mga desisyon natin? Ngunit binalot ng katahimikan ang kwarto, isang uri ng pagkapagod na hindi ko pa nararanasan. Sa bawat segundo na lumilipas, nararamdaman ko ang pagtindi ng tensyon sa pagitan namin. Wala akong ibang magawa kundi ang tingnan siya. Umaasang makikita ko ang dating tingin niya sa akin. Ang tingin ng pag-unawa at pagmamahal. Maya-maya pa, tumayo siya mula sa kanyang kinauupuan at naglakad patungo sa bintana. Minsan, naaalala ko kung paano tayo noon. Kung paano tayo nagsimula ang lahat ng mga pangarap na binuo natin. Pero ngayon, pakiramdam ko may kulang o may mali. Hindi ko talaga alam. Tumigil siya, tila nag-iisip ng susunod na sasabihin. Sa pagkakataong iyon, naramdaman ko ang sakit na dati ay hindi ko pinapansin. Isang kirot na tila nanggagaling sa lumang sugat na hindi pa tuluyang gumagaling. Mia, hindi ko sinasadya. Kung ano man ang nararamdaman mo, gusto kong malaman. Ayokong maging dahilan ng pagkakaroon ng lamat sa pagitan natin. Ngunit sa halip na sumagot, nanatili siyang nakatingin sa labas ng bintana, tahimik na parang may hinahanap sa malayo. Ang katahimikan ay tila isang banggin na nagpapalalim sa sugat na sinasabi niyang nararamdaman. Bigla, narinig ko ang kanyang paghinga, malalim at puno ng emosyon. Ayokong umabot tayo sa puntong hindi na natin kayang ayusin ang lahat. Pero, may mga bagay na kailangan nating pag-usapan, hindi lang ang mga maliliit na pagtatalo na ito. Hindi ko alam kung ano ang eksaktong tinutukoy niya, ngunit alam kong may ibig sabihin ito na higit pa sa aming simpleng pagtatalo. Hindi nagtagal, lumapit siya sa akin. At sa unang pagkakataon sa gabing iyon, nakita ko ang mga luha sa kanyang mga mata. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin, pero pakiramdam ko kailangan nating mag-usap tungkol sa... Bago pa man niya matapos ang kanyang sinasabi, biglang tumunog ang kanyang telepono. Napatingin siya sa screen at sa isang iglap, nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Tila may nakita siyang hindi inaasahan. Isang mensahe na nagbigay sa kanya ng kakaibang reaksyon. Mia, ano iyon? Tanong ko, puno ng pag-aalala. Tumingin siya sa akin, tila naguguluhan. Ito, hindi ko alam kung paano nangyari. Pero, hindi ko ito inaasahan. Kailangan ko munang umalis saglit. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari. Ngunit bago pa man ako makapagsalita, kinuha na niya ang kanyang bag at lumabas ng pinto. Naiwan akong nakatayo, hindi makapaniwala sa bilis ng mga pangyayari. Sa likod ng lahat ng ito, isang pakiramdam ng kawalan ng katiyakan ang bumalot sa akin. Habang ang pintuan ay unti-unting nagsara,
Naisip ko kung ano ang maaaring laman ng mensaheng iyon. Isang mensahe na tila nagbigay daan sa isang bagong yugto ng aming ugnayan, isang yugto na puno ng mga tanong at takot. Sa kabila ng lahat, alam kong ito ang simula ng isang bagay na hindi ko pa lubos na nauunawaan. Sa simula, ang usapan namin ni Mia ay tila mga bulong lamang sa hangin. Maliit na bagay, gaya ng madalas naming tawagin. Isang hindi pagkakaintindihan sa kung sino ang huling nag-iwan ng baso sa lababo o kung sino ang nakalimot bumili ng paborito niyang tsokolate sa grocery. Lagi naming sinasabi na ang mga ito'y walang halaga. Ngunit, sa tuwing kami nagtatalo, parang may alingawngaw ng mas malalim na sugat na hindi lubusang naghilom. Isang gabing tahimik, habang nakaupo kami sa sala, nag-usap kami tungkol sa mga plano namin para sa darating na bakasyon. Gusto kong pumunta sa lugar na tahimik at malayo sa ingay ng lungsod. Ngunit, iba ang nais ni Mia. Gusto niya sa isang lugar na puno ng kasiyahan. May mga palabas at masiglang mga tao. Sa paglalarawan pa lamang ng aming mga gusto, ramdam ko na ang pag-iinit ng kanyang tono. Masyado kang palaging gusto ng tahimik na lugar, ani Mia, na may bahagyang irita sa kanyang boses. Hindi mo ba naiisip na baka gusto ko naman ng masaya at makulay na karanasan? Pakiramdam ko'y tinutuligsa niya ang aking personalidad. Hindi naman sa ganoon, Mia. Gusto ko lang ng pagkakataong makapagpahinga mula sa lahat ng stress. Hindi ba't iyon din ang kailangan natin? Ngunit, hindi siya umimik. Sa halip, tumayo siya at naglakad palayo, papasok sa kwarto. Naiwan akong nakatitig sa kawalan, iniisip kung saan ba kami nagkamali. Sa mga sandaling iyon, naalala ko ang mga nakalipas na pagkakaintindihan namin. Parang may malalim na hukay sa pagitan namin na hindi namin matutunan kung paano tawirin. Maya-maya'y bumalik si Mia, may hawak na isang lumang kahon. Alam mo ba kung ano ito? Tanong niya, may lungkot sa kanyang mga mata. Hindi. Tugon ko, bagamat may kutob akong may kinalaman ito sa nakaraan. Pinuksan niya ang kahon at ipinakita sa akin ang mga lumang litrato, mga sulat, at maliliit na alaala ng aming mga unang taon bilang magkasintahan. Dati, hindi tayo nag-aaway ng ganito. Ano nangyari sa atin? Hindi ko alam kung paano sasagot. Alam kong may kasalanan din ako. Sa paglipas ng panahon, naging masyado akong abala sa trabaho, sa sarili kong mundo, at paminsan-minsan, nakakalimutan kong bigyan ng sapat na oras si Mia. Ngunit sa mga sandaling iyon, ibang bagay ang lumabas sa bibig ko. Mia, baka ang problema ay hindi ang mga lugar na gusto natin puntahan. Baka ang problema ay kung paano natin pinipiling makipag-usap sa isa't isa. Tumitig siya sa akin, tila nagmamasid sa kung paano ko babawiin ang sinabi ko. Pero hindi ako umatras. Minsan, masyado tayong nakatuon sa kung ano ang tama sa bawat isa. Nakakalimutan natin kung bakit tayo nagmamahalan. Tahimik siyang umupo sa tabi ko at naramdaman ko ang kanyang pagkapagod. Ayoko ng ganito, Paul. Ayoko ng laging may tensyon sa pagitan natin. Hinawakan ko ang kanyang kamay, damang-dama ko ang lamig nito. Hindi ko ring gusto, Mia. Pero hindi natin mababago iyon kung hindi natin aaminin na may mga bagay na kailangang ayusin. Umiling siya at sa kanyang mga mata, nakita ko ang pag-aalinlangan. Paano kung hindi natin maayos, Paul? Paano kung lumalim pa ang sugat? Sa mga sandaling iyon, napagtanto ko na ang takot namin ay hindi lamang sa mga hindi pagkakaintindihan. Takot kami sa posibilidad na baka hindi na namin kayang ibalik ang dating kami. Ngunit sa kabila ng takot, naroon ang pag-asa na kahit paunti-unti, baka maayos pa namin ito. May paraan, sabi ko, puno ng determinasyon. Kailangan lang nating subukan. Ngunit bago pa man siya makasagot,
May narinig kaming malakas na kalabog mula sa labas ng pintuan. Pareho kaming napatayo, nagtataka kung ano ang nangyayari. Nang buksan namin ang pinto, nagulat kami sa aming nakita. Isang pamilyar na mukha, basang-basa sa ulan, tila may dalang mabigat na balita. Si Leo, ang matalik kong kaibigan, na hindi ko inaasahan sa mga oras na iyon. Paul, Mia, sabi niya, halos hindi makahinga. Kailangan niyong malaman ito. Hindi ko kayang mag-isa. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at pangamba. At sa mga sandaling iyon, alam ko na ang maliit na away namin ni Mia ay magiging bahagi lamang ng mas malaking kwento. Isang kwento na magbabago sa amin, sa aming relasyon, at sa aming mga buhay. Ang umaga ay nagsimula ng may liwanag na sumisilip mula sa silid tulugan. Ang mga sinag ng araw ay tila nararamdaman ang bigat na dala ng kasalukuyan naming sitwasyon. Pilit na naglalambing sa amin na bumangon at harapin ang araw. Hinawakan ko ang tasa ng kape. Sinubukang ipikit ang mga mata at namnamin ang init nito. Ngunit ang mga alaala ng gabing nagdaan ay tila mga multo na ayaw magpatulog. Naririnig ko pa rin ang mga salitang binitiwan namin sa isa't isa. Mga salitang matagal nang nag-ugat sa mga simpleng pagtatalo na ngayoy tila mga sugat na hindi na maghilom. Alam mo, hindi ko akalaing ganito hahantong ang lahat. Bungad ni Clara, habang nakaupo siya sa gilid ng kama, nag-aalangan sa bawat salita na tila ang mga ito'y mga hakbang sa manipis na yelo. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagod, ng kawalang katiyakan na tila nag-uudyok sa akin na bumalik sa kung paano kami nagsimula, sa mga ngiti, sa mga halakhak, sa mga pangako. Bakit parati na lang tayo nauuwi sa ganito, Clara? Tanong ko. Hindi ko maitagong ang bahid ng hinanakit sa aking boses. Maliit na bagay lang ang lahat ng ito noon, pero ngayon, parang hindi na natin alam ang dulo. Ang aming pagtatalo kagabi ay nagsimula sa isang simpleng bagay. Isang planong hindi natupad, isang pangakong hindi naalala. Ngunit ang mga ugat nito ay mas malalim pa. Bumabagtas sa mga hindi na pag-usapang tampuhan. Sa mga lumipas na araw na puno ng tahimik na pag-aalala. Ang simpleng hindi pagkakaintindihan ay nagbunga ng mga salitang hindi na mababawi. Mga damdaming pilit na itinatago, ngunit ngayoy naglalantad ng kanilang tunay na kulay. Siguro, sa simula pa lang, hindi natin napansin na unti-unti na tayong nawawala. Sagot ni Clara. Habang bumabalikwas siya mula sa kama, ang kanyang mga mata ay tila naglalakbay sa kung saan, sa isang lugar na ako'y hindi kasama. Alam mo ba kung gaano kahirap ang pakiramdam na parang hindi ka na sapat? Hindi ko alam kung paano sasagutin ang tanong na iyon, kung paano ko siya aaliwin, o kung paano ko siya ipaparamdam na siya'y mahalaga. Sa kabila ng lahat ng aming pinagdaanan, sa kabila ng lahat ng aming mga pangarap, ay naroon pa rin ang puwang na hindi kayang punan ng kahit ano. Parang may hangin sa pagitan namin, isang hadlang na hindi ko alam kung paano babasagin. Clara, mahalaga ka sa akin. Sambit ko habang unti-unting lumalapit sa kanya, umaasa na ang mga salitang iyon ay makakatulong kahit papaano. Pero sa ilang kadahilanan, parang hindi na natin kilala ang isa't isa. Parang ang dami-dami ng hindi nasasabi, ng mga bagay na hindi natin napapansin. Naramdaman ko ang lamig ng kanyang kamay nang hawakan ko ito. Tila ang simpleng galaw na iyon ay naging simbolo ng aming pag-aalay ng oras, ng pagkakataon na sana'y magkaroon ng kasagutan. Ngunit sa kabila ng lahat, ang mga tanong ay nananatiling walang sagot. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang isang kapiraso ng pag-asa at takot. Isang damdamin na tila nagsasabing maaari pa kaming makabangon o maaari rin kaming tuluyang malugmok. Ang mga sugat na dulot ng aming mga di pagkakaintindihan ay nag-iwan ng mga marka na hindi kayang itago ng kahit na anong ngiti o yakap.
Sa isang iglap, naramdaman ko ang panginginig ng aking telepono. Isang mensahe mula sa isang hindi inaasahang tao. Isang mensahe na nagbigay ng kakaibang pakiramdam, ng kaba, ng pag-aalinlangan. Binasa ko ang mensahe. Ang mga salita ay tila mga patak ng ulan sa isang tahimik na gabi. May kailangan kang malaman, sabi ng mensahe. May bagay na hindi mo pa naririnig. Isang lihim na maaaring magbago sa lahat. Sa mga oras na iyon, naramdaman ko ang paghinga ni Clara sa tabi ko, ang kanyang presensya na naging bahagi na ng aking buhay. Ngunit ang mensahe ay tila isang bomba na naghihintay na sumabog, isang bagay na maaaring tuluyan ng magpabago sa amin. Clara, sambit ko, habang iniabot ang telepono sa kanya. May kailangan kang makita. Binitiwan niya ang isang buntong hininga, tila ramdam na ang bigat ng susunod na mangyayari. Ang kanyang mga mata ay nagtanong. Ngunit sa loob ko, alam kong ang aming mga tanong ay hindi pa handa para sa mga kasagutan. Maaari bang ang mensaheng ito ang maging simula ng paghilom ng aming mga sugat? O ito na ang huling kabanata ng aming kwento? Hindi ko alam, ngunit alam kong ang araw ay nagbigay ng liwanag sa isang bagong simula. Isang simula na puno ng pag-asa, ng posibilidad, ngunit maaaring puno rin ng pagdurusa. Hindi ko akalain na ang isang simpleng hindi pagkakaintindihan tungkol sa kung sino ang maghuhugas ng pinagkainan ay hahantong sa ganitong klasing pag-aaway. Sa una, tila isang karaniwang pagtatalo lamang ito, kung sino ang nakatoka sa gawaing bahay. Pero sa bawat palitan namin ng salita, tila may isang nakatagong puwersa na unti-unting bumubukas sa pagitan namin. Ako si Marco at ang nobya ko si Ella. Kami ay magkasintahan na halos 3 taon na ang nakalipas. Sa tagal ng aming pagsasama, hindi ko inasahan na ang isang maliit na bagay ay magiging mitya ng isang mas malaking alitan. Sa totoo lang, may mga bagay na matagal ko nang kinikimkim, mga hinanakit na hindi ko masabi dahil sa takot na masaktan siya. Ngunit ng gabing iyon, hindi ko na napigilan ang sarili ko. Nagsimula ang lahat nang makauwi kami mula sa isang mahaba at nakakapagod na araw sa trabaho. Si Ella ang nagluto ng hapunan, kaya ako na ang nagkusang mag-ayos ng mesa. Pagkatapos kumain, nagpaalam siya na kailangan niyang tapusin ang isang report para sa kanyang trabaho. Sa pagkakaalam ko, ako ang hugas ng pinggan. Ngunit nang sinimulan ko na ang paghuhugas, narinig ko ang boses niya mula sa sala. Marco, hindi ba't ikaw ang nagluto kahapon? Ako naman ang maghuhugas ngayon. Sabi niya na may halong pagod at inis. Akala ko ba ikaw ang maghuhugas dahil ikaw ang nagluto? Tugon ko, napilit kong tinatago ang pagod at inis na nararamdaman ko. Nagpatuloy ang palitan ng mga argumento. Sa bawat sagot niya, nadarama ko ang pag-iinit ng dugo ko, hanggang sa hindi ko na napigilan ang sarili ko at bigla kong nasabi, Ella, parati na lang ganito. Palagi na lang akong nag-a-adjust para sa'yo. Tumigil siya sa kanyang ginagawa at tumingin sa akin. Kitang-kita sa kanyang mga mata ang pagkalito at sakit. Ano ang ibig mong sabihin, Marco? Tanong niya. Halatang hindi niya inaasahan ang aking binitawang salita. Sa puntong iyon, tila bumukas ang isang hanay ng mga alaala. Mga pagkakataong kinailangan kong isantabi ang plano ko para sa mga biglaang pagbabago sa kanyang schedule. Mga gabi na kahit pagod na ako, ay sinusubukan ko pa ring damayan siya. Ngayon, lahat ng iyon ay bumalik sa akin ng biglaan at hindi ko na napigilan ang pagbulusok ng damdamin. Ella, na halatang naguguluhan, ay hindi sumuko sa kanyang punto. Marco, hindi mo naman kailangan gawin ang lahat ng iyon. Hindi kita pinilit. Ngunit para sa akin, hindi na ito tungkol sa pinggan. Sa loob ng mahabang panahon, nararamdaman kong parati akong nasa likod niya, parating nag-a-adjust at nagbibigay. Ang bawat maliit na pagtatalo, tulad ng paghuhugas ng pinggan,
ay tila naging simbolo ng mas malalim na sugat na hindi ko namalayang lumalim na. Alam mo, Ella, minsan pakiramdam ko, hindi mo ako naiintindihan. Sabi ko, na tila naglalakad sa manipis na yelo. Alam ko na ang susunod kong sasabihin ay maaring magdulot ng mas malaking problema, ngunit ito na ang pagkakataon ko. Ella, na tila hindi pa rin makapaniwala, ay sumagot, Marco, bakit hindi mo sinabi sa akin ang lahat ng ito noon? Sa huli, tumahimik kami pareho. Ang katahimikan ay tila isang makapal na ulap na bumabalot sa aming dalawa. Sa kabila ng aming tensyon, may isang bahagi ng puso ko na naghahangad na sana'y maayos namin ito. Ngunit sa bawat segundo na lumilipas, tila ang mga salitang binitawan ko ay nagiging pader sa pagitan namin. Tumingin ako sa kanya, umaasa na makikita ko ang pag-unawa sa kanyang mga mata. Ngunit sa halip, ang nakita ko ay isang pahiwatig ng sugat, ng sakit na hindi ko inasahan. At sa gitna ng aming katahimikan, bigla niyang binitiwan ang isang tanong na nagpatigil sa paghinga ko. Marco, minahal mo pa ba talaga ako sa kabila ng lahat ng ito? Hindi ko alam kung paano sasagutin ang tanong na iyon. Sa isang iglap, lahat ng nararamdaman ko ay tila naguguluhan. Ang pagmamahal ko kay Ella ay hindi kailanman nagbago. Ngunit ang tanong na iyon ay tila isang malalim na hukay na hindi ko alam kung kaya kong tawirin. At dito sa puntong ito, naramdaman ko ang isang kakaibang takot. Ang takot na baka ang sugat na aming pinagmulan ay hindi na maayos. Sa aming pagtitig, alam kong ang tanong na iyon ay hindi lamang tungkol sa pinggan. Hindi lamang tungkol sa kung sino ang mag-adjust. Ito ay tungkol sa amin, sa simula at sa posibleng katapusan. Naghihintay kami sa sagot, sa susunod na hakbang, sa isang hindi tiyak na hinaharap na tila nakabitin sa manipis na sinulid. Sa kabila ng malamig na simoy ng hangin sa labas ng aming bahay, ang init ng aming pagtatalo ni Mia ay tila sumiklab na naman. Minsan, naiisip ko kung paano isang maliit na bagay, isang hindi sinasadyang pagkalimot sa aming napag-usapan ay nagiging sanhi ng ganitong kalalim na sugat sa aming relasyon. Nagsimula ang gabi na puno ng pag-asa, na parang ulap na dahan-dahang lumalatag sa kalangitan. Pero paano nga ba nauwi sa ganito? Habang nakaupo ako sa sofa, ramdam ko ang kanyang mga mata, tila naglalagablab sa galit, ngunit may konting kirot na hindi maikakaila. Bakit nga ba ang hirap mong intindihin? Tanong niya. Puno ng pagod at sama ng loob sa kanyang boses. Sinubukan kong huminga ng malalim. Pilit na kinakalma ang sarili bago ako sumagot. Mia, hindi ko sinasadya. Alam mo namang magulo ang isip ko nitong mga nakaraang araw. Ang dami kong iniisip. Alam kong hindi ito sapat na paliwanag, pero wala na akong ibang maisip na sabihin. Alam ko ring hindi ito ang unang beses na ginamit ko ang rason na ito. Ngunit sa kabila ng aking paliwanag, tila hindi pa rin niya ako kayang patawarin. Lagi mo na lang sinasabi yan, pero hindi mo naman inaayos. Paulit-ulit na lang, Paul. Sambit niya. Halos pabulong, pero ramdam ko ang bigat ng kanyang mga salita. Sa kabila ng aming pagtatalo, hindi ko maiwasan ang paglingon sa mga alaala naming dalawa. Ang mga tawa, ang mga yakap, at mga pangakong binitawan namin noon. Ngunit ngayon, tila unti-unting bumubura ang mga ito na parang buhangin sa dalampasigan na unti-unting hinuhugasan ng alon. Bakit hindi mo na lang subukang intindihin ako? Tanong ko, tila may konting pakiusap sa tinig. Alam kong mali rin ako, ngunit sa sandaling iyon, gusto kong ipaglaban ang aming relasyon. Napabuntong hininga siya at tumingin sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng luhang nagpipigil. Paul, gusto kitang intindihin. Gusto kong maniwala na kaya natin itong lampasan. Pero, paano nga ba kung hindi mo naman binibigyan ng halaga ang mga bagay na importante sa akin? Sa kanyang mga salita, tila may kumurot sa aking puso.
Tama siya. Minsan, sa kagustuhan kong ayusin ang lahat, nakakalimutan kong pahalagahan ang mga simpleng bagay na mahalaga sa kanya. Sa aming relasyon, minsan, ang mga maliliit na bagay ang nagiging malaking hadlang. Sa isang iglap, bumalik sa aking alaala ang unang beses na nag-away kami. Isang simpleng pagkalimot sa kanyang birthday noong isang taon na nauwi sa isang malaking pagtatalo. Hindi ko akalain na mula noon ay mas lalalim pa ang sugat na ito sa pagitan naming dalawa. Alam mo bang hindi ko sinasadya? Alam mo bang mahal kita? Hindi ko na napigilang sabihin kahit alam kong baka hindi ito ang tamang sagot sa mga tanong niya. Ngunit bago pa man nakaimik si Mia, biglang tumunog ang kanyang telepono. Nagkaroon ng saglit na katahimikan habang tinitingnan niya kung sino ang tumatawag. Pagkatapos ay nag-angat siya ng tingin sa akin, may kakaibang ekspresyon sa kanyang mukha. Siya na naman, bulong niya. Ngunit sapat na ang lakas ng kanyang boses para marinig ko. May halong kaba sa kanyang tinig na tila nagbigay sa akin ng pakiramdam na may kung anong hindi tama. Siya? Tanong ko, puno ng pagtataka. Sino? Bago siya sumagot, tumalikod siya at naglakad papunta sa kusina, iniwan akong nagtataka sa kanyang mga sinabi. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang malamig na hangin, tila dumaloy sa buong paligid. May kung anong bumangon na kaba sa aking dibdib, na parang may isang bagay na nagbabadya ng mas malaking problema. Hindi ko maiwasang isipin kung sino ang tumawag sa kanya, at kung bakit tila may pag-aalala sa kanyang mga mata. Nagkaroon ako ng pakiramdam na may isang bagay na hindi ko alam. Isang bagay na maaaring makapagpabago sa lahat. Sa kabila ng aming pagtatalo, biglang naging malinaw sa akin na may mas malalim na sugat sa kanyang puso na hindi ko pa nagagamot. Napabuntong hininga ako at sa sandaling iyon, naisip ko kung paano nga ba namin maaayos ang lahat ng ito. Maaring ang maliit na bagay na aming pinag-awayan ay naging sanhi ng mas malaking hidwaan. Pero sa kanyang reaksyon, tila may mas malalim pang problema na kailangan naming harapin. Habang nakaupo ako sa sofa, naramdaman ko ang bigat ng katahimikan sa paligid. Nagkaroon ako ng pakiramdam na sa likod ng maliit na pagtatalo ay may isang mas malaking kwento na nag-aantay na mabunyag. At sa kabila ng lahat, alam kong hindi ito ang huling beses na kami mag-uusap ng ganito. Ngunit sa pagkakataong ito, kailangan kong malaman kung ano nga ba ang tunay na dahilan ng kanyang pag-aalala. Sa dulo ng gabi, habang nakatingin sa kisame, naisip ko kung paano nga ba namin haharapin ang mga sugat na hindi pa nagagamot. Ngunit bago pa man ako makapag-isip ng solusyon, narinig ko ang pagbukas ng pinto ng kusina. At alam kong may bagong pagsubok na darating.